Positibo ang naging tugon ng transport groups sa ibinigay na extension ng pamahalaan para sa muling pagbubukas ng consolidation process para sa PUV Modernization Program. Si Joshua Garcia sa Centro Balita. Kasabay ng muling pagbubukas ng consolidation process para sa Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP, positibo ang tugon, partikular na sa mga hindi pa nakakapag-consolidate dahil naramdaman nila na may malasakit pa rin ang gobyerno sa ibinigay nitong palugit. So it was very positive dahil naramdaman nila na nandun pa rin po yung tulong ng ating gobyerno even doon nung simula ayaw nila. Ayon kay Department of Transportation Undersecretary Andy Ortega, ang nasabing extension ay bunga ng mga isinagawang pag-uusap at mga pagdinig kasama ang Senado, kung saan ang isinaalang-alang ay ang mga natitirang grupo at tsuper na hindi pa nakakapagkonsolida. Dagdag pa ni Ortega, sakaling hindi pa rin sumunod sa naturang programa ang ilan pang natitirang transport group, ay re-respetuhin nila ang desisyon ng mga ito, habang patuloy na aagapay ang kanilang ahensya sa mga kooperatiba na sumali sa modernisasyon para mas lalo pa itong tumatag sa susunod na 2 hanggang 3 taon. We will help them build up themselves sa kooperatiba para lalo silang lumakas. Paano magpatakbo ng isang kooperatiba, financially, financial management, at darating po after that, yung tinatawag nating equity subsidy. Pagbibigay natin ng 280,000 sa bawat kooperatibang bibili ng isang sasakyan, that is equity subsidy. So those are the help na ibibigay po ng gobyerno at binibigay na po noon pa. Matatandaan na muling binuksan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang proseso ng pagkoconsolidate para sa mga operator at tsuper ng mga tradisyonal na jeepney hanggang November 29, kung saan mayroon lamang 45 araw ang mga PUV operators para sumali sa nasabing programa. Nauna na rin sinabi ni LTFRB Chairman Teofilo Guadis III na nais nilang isama ang mga miyembro ng pagkakaisa ng mga samahan ng tsuper at operators nationwide o Pistona at Manibela sa PUVMP. Pero giit ni Guadis, ito na ang huling deadline sa kabila ng mga nakaraang pagkakataon na ibinigay ng mga extension ng gobyerno. Dagdag pa ni Guadis, mahigit 83% ng mga public utility vehicles o PUV sa buong bansa ang nakapagkonsolida na, habang inaasahan niyang aabot pa ng 7 hanggang 10% ang makakahabol sa muling pagbubukas ng programa. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.